Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Sa wakas, kung Sandro Marcos binasag ang katahimikan, abay mga Duterte biglang nataranta. Attorney Castro binira mga absenero sa Kongreso at kung Luistro matinding sagot sa kung bakit binasura ang reklamo laban sa Pangulo. Grabe mga kaibigan, talagang hindi matanggap ng mga alipores ni Duterte na binasura ng Kongreso ang reklamong impeachment laban kay Pangulong Marcos. Walang kasawa-sawa yung naratibo na may script at bayad daw ang mga congressmen. Samantalang overwhelming naman yung boto, pabor na walang sustansya yung mga reklamo. Sa harap pa mismo ng publiko, yung transparency meron at walang tinatago. Tapos ang malala mga kaibigan, yung mga China tours, lalong lumubog ang kampo. Matapos hindi umariba yung plano na kudita sa Senado, planong palitan si Soto, amoy na amoy. Gustong kontrolin ang impeachment trial ni Sara Duterte kung sakaling matuluyan sa Kongreso. Kaya naman, may matinding sagot si Kong Luistro. Abangan nyo yan mga kaibigan. Talagang tatamaan yung mga protektor sa Senado. Lalong-lalo na yung mga Duterteng absenero sa Kongreso. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan, itong mga DDS tulad ni Jason Sa. Sinasabi niya kasi mga kaibigan na kahit pa bangag ang ating Pangulo, hindi daw ito dahilan para patalsikin siya bilang presidente ng Republika ng Pilipinas. Ito daw ang naging pananaw ng ilang miyembro ng House Justice Committee. Ibang klase mga kaibigan, hindi naman yan yung katotohanan. Nililito yung mga gullible na kakulto nila. Para kasing ang dating, ang sinasabi niya, kahit pa gaano kabangag, kaadik ang isang Pangulo, hindi daw ito grounds para mapatalsik o ma-impeach ang isang Pangulo ayon daw sa Kongreso. Hindi yan totoo. Eto mga kaibigan, ang mas malinaw na sagot ni Kong Luistro kung bakit binasura ang reklamong impeachment ng Pangulo at yung amo nila, yung idol nila, yun ang walang takas. Pakinggan po natin ito. The verification or the rules on impeachment is very explicit. Dapat merong personal knowledge, dapat based on authentic records, no? Yep. Ito ay napapaloob mismo doon sa verification. At kung ang sasabihin nila is hypothetically complete or true, kagaya ng sinabi ni Congressman Kit Flores, it will open the door to all sham complaints. Tama. Disregarding whether or not itong mga ito ay totoo o hindi or may semblance of truth man lang. Again, balikan natin, medyo technical to. Isang requirement dito ay dapat may verification. At ang sabi sa verification, the allegations of facts must be based on personal knowledge or authentic records. Doon pa lang mga kaibigan, no? Tapos na ang usapan. Asan yung authenticity ng mga records na adik ang Pangulo? O baka naman sagot ninyo, mga DDS, no? Yung fake video na kinalat nino nung puganting abogado, yun yung magiging batayan para patalsikin ng Pangulo? Ay nako talaga, oo. O baka naman yung sinasabi ninyo na si Amy Marcos, yung witness. O ang tanong, bakit hindi siya yung nagreklamo? Ay nako. For example, this is based on the discussion of the members. Kinonsider nila yung BBM, parametric formula ng DPWH in allocating funds in the different regions and districts, no? Question is, ano ang personal knowledge ng presidente doon? Kaya nga. And more so, ano ang personal participation ng impeachable official doon? When it is very much described and provided in the impeachment complaint na ito ay DPWH policy. Sila ang nag-launch, sila rin ang nagpatupad. And I think one of the members even asked, do you have any proof, any written order, instruction which actually shows na ang presidente ang nag-utos niyan para masabi natin meron talaga siyang personal participation, personal knowledge about that program or formula of the DPWH. One more thing, ito medyo naging very passionate ang discussion nila.
Bago yan mga kaibigan yan din kasi yung mahirap mga kaibigan. Pag generalize ang malalang korupsyon ngayon tapos damay at talagang kasalanan pa nga talaga ng Pangulo. Yun yung itinuturo di ba? Malala talagang korupsyon na nagsimula pa noong nakaraang administrasyon. Tapos sasabihin nila mga kaibigan, utak daw ng korupsyon ng Pangulo samantalang siya nga itong nagpapaimbestiga, 'di ba? Para matigil na itong malalang korupsyon. Tapos panay sisi sa Pangulo. Ang masama, walang matibay na ebidensya at rason. Kaya naman mga kaibigan, talagang ibabasura yung impeachment case. Oo, laban kay Pangulong Marcos. Hindi katulad kay Sara na walang takas. May mga resibo. Confidential funds pa lang, aaray na sila. Bakit kanyo? Dokumentado Galing COA. Authenticity ng mga records. Check. COA. Pasok sa banga. Di po ba? Personal knowledge. Abay matindi. Check na check yan. May mga witness tungkol sa panunuhol, bribery. Di tulad sa gusto ng mga DDS ang maging star witness sa impeachment ni Pangulong Marcos, si Zaldico. Ay nako talaga mga kaibigan, tuloy natin to. They also included the arrest and rendition of the former president to the ICC. Kakapalit yun na. Kidnapping daw committed by the president, no? So ang question ng mga members, how can it be kidnapping when there is warrant of arrest issued by the ICC? That's Correct. one. Sa kidnapping, walang warrant of arrest, 'di ba? Kasi yun kukuhanin ka talaga against your will, away from your family and from your loved ones, that is kidnapping. Pero if that has a warrant of arrest, which supports the actual taking of custody, how can it be kidnapping? Pangalawa, pinoint out ng mga members, the Philippines is a member of the International Police, Interpol, no? And that is a prerogative of the president Correct. to join international organizations. In other words, yung pagtalima ng ating pamahalaan sa ating obligasyon under the International Police Organization, that is an executive decision, a political decision, which cannot be interpreted as an impeachable offense, no? So, ganito yung mga discussions. And one more thing na madiin nilang pinagtibay, pinagbutohan pa nga nila kasi there were members, especially the minority, ayaw nila na tingnan pa kung certified ba o hindi ang attachments for the purpose of determining sufficiency in substance. Inobjectan yan ng mga members ng Justice Committee because they believe that checking whether the attachments are certified or not is necessary for you to be able to determine if there is sufficiency in substance, no? Totoo. Ang nanalo ay yung nagsabi na dapat tingnan kung authenticated. That's how exhaustive, that's how prolonged, and that's how extensive the deliberations are. And that is why I am really of the opinion that we were able to ventilate all possible issues which guided the members to decide really independently and impartially. Napakalinaw mga kaibigan, no? Napakalinaw ng pagpapaliwanag ni Kong Luistro. Paano mo nga naman tatawagin kinidnap si Duterte kung may warrant of arrest? Ibig sabihin, dumaan yan sa due process, di ba? Nasa tamang paraan po yan. Doon pa lang mga kaibigan, kahit hindi mo na masyadong laliman, ipaliwanag ng mabuti, kuhang-kuha na natin. Hindi pwedeng tawaging kidnapping. Nakinidnap daw si Duterte. May warrant of arrest naman. So doon pa lang, tapos na yung usapan. Kaya nga yung pagbasura sa impeachment ni Pangulong Marcos, dumaan mga kaibigan sa istriktong proseso. Walang tinatago. Kaya nga delikado at walang takas yung impeachment ni Sara Duterte. Talagang istrikto ngayon yung Kongreso, itong komite na to na pinangungunahan ni Kong Luistro.
Hindi na tulad dati. Malabo na mangyari yun mga kaibigan, yung galawang Escudero. Naku, wala na yun. Malabong-malabo na. Maliban na lang kung magpapalit ang Senado. Pero sabi nga natin, sa ganitong paraan mga kaibigan, makikita natin yung mga ebidensya, itong bagong proseso na ito. O kaya walang maitatago talaga itong kampo ni Sara Duterte. Oo. And take note, Mm. rules are meant to be followed. Rules are meant to be followed. Kaya po tayo merong rules on impeachment ng House of Representatives is because the members of the House should follow the rules. And we followed all the rules of the House of Representatives, including those incorporated in the Philippine Constitution. Kung anong nakita nyo dun sa determination of form and substance ng mga impeachment complaints laban kay PBBM, it will be the same standard, the same manner, the same procedure that we will be adopting if or when these impeachment complaints against the Vice President are referred to the Justice Committee. Malinaw mga kaibigan kung gaano ka-istrikto ang komite sa impeachment ng Pangulo. Abay walang VIP mga kaibigan at bini-baby sa impeachment naman ni VP Sara. Oo. Tsaka kitang-kita walang bias. Tulad na lamang mga kaibigan na eto, talagang walang bias. Itong si Kong Sandro, 'di ba? Walang bias 'yan. 'Di ba nga nag-inhibit siya sa impeachment ng kanyang ama? Pero bakit biglang nabulabog, nataranta ang mga DDS na ghost congressman sa aksyon ni Kong Sandro Marcos? Sabi kasi ni Kong Sandro mga kaibigan, eto. Sabi kasi ni Kong Sandro Marcos, no work, no pay, pati sa kongreso. Sa private sector nga, absent ka lang. Panigurado, walang sweldo. Tapos mga kaibigan, hindi pa naman pasado sa Kamara yung bill, abay biglang pumasok. Si Pulong Duterte, tinamaan. Oo. Kaya naman mga kaibigan, heto ang sagot ni Attorney Claire sa mga absenero sa Kongreso, lalo na itong Duterte Black dyan sa Kongreso. Nakakahiya. Imagine mo mga clear, kahit yung kabarkada ni Digong, ni dating Pangulo Duterte, si Alvarez, dating House Speaker of the House, hindi pumapasok. Work from home. How can he participate sa mga plenary sessions? Sa mga meetings, sa pagdinig. Diba? Tapos, ayaw mo ba lang magtrabaho sa opisina? Ba't yung trabaho na yan ang pinili mo? Tama. Pero, ano yun ano yun? Tawag ito? In-ethics yun. Pero nakalusot yun eh. Dapat hindi Grabe. talaga. Kasi hindi mo naman alam. Kahit sabi mo, ay lagi ako sa constituency. Oo, pero hindi naman yan yung lagi mong hindi yan ang pinakamandato mo. You're doing it. You're a member of the Congress for your constituents, di ba? Kasi yun yung distrito mo eh. Pero paano kang gagawa ng matinong batas? Paano ka makikipagsabayan sa mga debate kung di ka pumapasok? Kaya pala mga kaibigan, gawain noon pa sa panahon ng kanilang ama. Kahit umabsent ka pa, walang duda. Absuelto sa lahat. May sweldo pa. Ay, ang tindi mga kaibigan. Kaswerte nga naman, no. Ay, nako. Absent, sweldo, abay matindi. Swerting swerte. Parang napaka-swerte naman. Diba? Laging happy-happy. Tapos siguro yung iba dito, nag-golf pa. Kahit weekdays. Tapos walang ginagawang trabaho. Nandoon sa bar. Nako. Malamang nasa bar, mga ka-clear. Kaya hindi nakapasok, baka nalasing. Diba? May kasama mga GROs, Guest Relations Officers. May mga kasamang chika babes. At kapag medyo nagka-onsihan, ayun, gagalit sa pimp. Pulong Baka Duterte. mapupuya. Ganun na ganun. Hindi makapasok. Hitting two birds with one stone, si Bato at Pulong. Ayan. Actually, mga kaibigan, maraming tatamaan. Kung maiinggan yan ni Kong Sandro to, na dapat we have to show to the people that we're doing our job. So, as much as we can, ito yung kunan nating trabaho, di dapat magtatrabaho tayo. Sayang naman yung pasweldo ng tao kung lagi kayo lahat, no? Buong pamilya, laging absent, oh. Diba? Duterte. Lahat absent. Doon sa record, ha? Omar, Pulong, Harold. Isama mo na si VP Sara. Kapag wala dito at lagi na sa abroad. Lalo na last year, dami niyang
Diba? Pag abroad. Diba, mga ka-clear? Di nagtatrabaho, ganyan ang gusto ng mga oo nga sa kura. Kaya, kung yan ang gusto ng mga Pilipino, at ipinagmamalaki pa nila, gusto ng Pilipino ang di nagtatrabaho, di tingnan na lang natin kung ano mangyayari sa bansa natin. Diba? Kawawa. No work pero sumasahod. Oo, hindi lang. Pinapasahod pa yung mga kasama niyang security. Grabe mga kaibigan, no? Tapos gusto nila maging presidente at maging leader ng bansa, itong mga absent lagi pagdating sa serbisyo. Pero sa kampanya mga kaibigan, ang lakas mangako. Oo, parang yung isa, yung kuryente. Pagdating pala sa kongreso, abay di mo makita yung anino, no? Tapos itong si Sara Duterte mga kaibigan, ay matindi talaga, oo. Kaya sana mga kaibigan, no, pumasa itong bill ni Kong Sandro Marcos. Grabe naman kasi, paldo na nga yung mga ibang congressman sa pangungurap, tapos may sahod pa galing sa taong bayan. Ang kakapal ng mukha mga kaibigan, kaya tama lang na sana lang ma-impeach itong si Sara Duterte. Pero base pa rin sa matitinding ebidensya. Hindi base sa pamumulitika. Di po ba? Yun ang gusto nating makita. Mapatunayan talaga. At syempre, pumasok-pasok din itong mga congressman, no? Na nasanay nung panahon ng kanilang tatay. Kaya nga Duterte effect. Parang pamana ni Itay Absenero sa kongreso kasama si Inday. Ayang tindi. Tapos kaswerte talaga. Pinapasahod pa ng taong bayan. Ang tindi mga kaibigan. Kaya dapat nating magkaisa. Sa susunod na eleksyon ay pumili po tayo ng mas matino. Hindi yung katulad ng ganito. Ngayon pa lang puro pangako tapos hindi na matino. Wala na. Sayang mga kaibigan, kawawa ang bansang Pilipinas. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan huwag nyo kalimutan, i-like at i-share ang mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.